Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, totoong tunay na laganap ang grasya at biyaya ng Diyos. Laganap. Nandyan yung biyaya, nandyan yung grasya ng Diyos. Kanyang ibinibigay sa atin ng pantay-pantay. Lahat tayo makasumpong, makatanggap ng biyaya at grasya ng Diyos. Kaya nga, may mga taong sa pagsikat ng araw, may mga taong nagbubukas ng kanilang mga bintana, ng kanilang pintuan, at pagkatapos niya nakaupo, nagbabasa ng diaryo, comics, o anong babasahin, o nanood ng telebisyon, na relax sa silyang tumba-tumba. At ang kanila ay sa paniwalang papasok ang biyaya ng Diyos. Sa madaling salita, ito yung mga taong tamad. Ito yung mga taong umaasa na darating at darating sa kanila. Masumpungan nila ang biyaya, ang grasya ng Diyos sa pagsikat ng araw na yan. Naalaala ko pa nung tayo ay nasa elementary grades. Nung mayroong grade tayo, hindi na natin maalaala yun. Matagal na yun. Mahigit 70 taon na yun. Pero naalala pa natin ang kwento tungkol sa isang yung nagtatawag noon sa panahon ng mga nag-aaral tayo sa character education, yung si Juan Tamad. Ang daming mga kwento noon tungkol kay Juan Tamad. Magiging sa tanggapan sa opisina, mayroon yan. Juan Tamad goes to Congress. Saan ang nagiging bida noon yung sikat na aktor na si Manuel Conde. Juan Tamad. Juan Tamad goes to school. Juan Tamad goes to Congress. Si Juan Tamad nais kumain ng bayabas. Napakaraming istorya hinggil sa umaasa sa pamagitan ng kanilang katamaran na mapasa kanila ang grasya at biyaya ng Diyos. Kasi may kasabihan, nandito sa ating kapaligiran ang grasya at biyaya ng Diyos. Naalala natin ang isa sa mga, o dalawa sa mga kwento ni Juan, na talagang sa mura nating mga edad, at kung ulit-ulitin natin ito, ay makikita natin ang katamaran ng isang tao na umaasa lamang, umaasa na may mag-abot sa kanya ng grasya o biyaya niya ng Diyos na kanyang inaasam-asam. Itong si Juan, minsan nakahiga sa tabi ng isang puno ng bayabas ayon sa kwento. Ngunit nakabuka ang kanyang bunganga, nakatingala sa taas. Nung napadaan yung kanyang mga kaibigan, napadaan yung kanyang mga nakakilala sa kanya. O Juan, ano ba yung, bakit ganyan nakaganyan ka? Ang sagot ni Juan, gusto kong makain yung inog na bunga ng bayabas na yan, na alam ko napakasarap. Tinignan ng mga tao yung kanyang sinasabi, nandoon yung isang bayabas sa puno na tamang-tama doon sa kanyang bunganga kapag mahulog. Natawa ang mga tao, sabi, Juan,
kahit naaabuti ka pa dyan ng siyam-siyam, hindi mo makakain ang bunga ng bayabas na yan. Kunin mo yun, pitasin mo yun. At kaya sabi ni Juan, ay hindi mahuhulog din yan. Hindi natin alam kung anong nangyayari, kung nahulog nga yung bayabas na yun, nakain ni Juan o nabukulan si Juan. At minsan pa, si Juan, nautusan ng kanyang ina. Juan, gusto ng tatay mo ang ulam na alimango. Mamimili ka sa palengke. So pumunta si Juan sa palengke. Dala-dala na niya yung 1 kilong alimango. Papalipit siya sa kanyang bahay. Sabi ni Juan, napakatamad naman ang mga alimango ito. Alam naman nila kung saan siya napupunta. So, pinakawalan ni Juan ang mga alimango at sinabi, o sige, mga tamad, punta kayo doon sa bahay namin. Ganito, diretso kayo, liko kayo sa kanan. Yan ang bahay namin. Kinausap niya yung mga alimango at pinakawalan niya isa-isa. Napupunti pa nga si Juan dahil sa bagal ng kilos ng mga alimango. Naghihilaan pa. Ito ang mga paglalarawan ng kasamaan ng katamaran. Sapagkat may mga taong napakasinop, may mga taong napakasipag, may mga taong babangon na makipagkarirahan pa sa pagtilaok ng manok. Ay, gigising na ako ngayon, oras na para gagawin ko na ang mga dapat kong gawin. Ito yung mga taong tiyak na makakatanggap ng biyaya at ng grasya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, bagamat ibinibigay ng libre sa atin, wala tayong babayaran dyan. Kung nais natin, nandyan yung sinasabi nilang siksik, liglig, at umaapaw pa ang grasya at biyaya ng Diyos na isasaboy sa atin. Nasa atin na ang paraan kung paano tayo, paano mapasa atin ang mga biyaya at ang mga grasya niyan. Ang kailangan dito, sipag, tiyaga, tiyaga, at sakripisyo. Gaano man kahirap ang ating pagsisikap, kung samahan natin ng sakripisyo at tiyaga, magtatagumpay tayo. Tiyak ang ating sinasabi nito. Maranasan natin ang pangyayaring ito. Nakikita natin sa ating kapwa ang mga pangyayaring ito. Sapagkat totoo ang kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi ko mabait ang Diyos, hindi ko mapag-ibigay ng Diyos. Pupunta na lamang tayo sa Kanya, sasabihin natin, Panginoon, opo ako dito sa silyang ito, bukas ang aking bintana, papasukin mo ang biyayang nais mong ibibigay sa akin. Ito, balik ulitin natin, isang katamaran ito. Sana huwag nating tularan ang isang Juan tamad. Sana mga magulang, mga anak, lahat tayo mga kagabay, tandaan natin, mapasa atin ang lahat ng biyaya, ang lahat ng grasyang nais ng Diyos ibigay sa atin sa pamamagitan ng ating kasipagan, pagtiyatsaga at pagsusumikap. Walang sinumang nakaupo natatanggap ng anumang biyaya ng Diyos. Iwasan natin ang pagiging tamad, huwag natin tularan si Juan. Sa halip, magiging gabay natin ang mga nagiging mayaman, nagiging milyonaryo na hindi nagnanakaw sa gobyerno, nagsumikap sa pamagitan ng kanilang pawis, dugo at luha, nagiging matagumpay.